Ang pelikulang ito, pagkatapos lamang ng 6 na araw ng pagpapalabas, ay nanguna sa chart sa 12 bansa na sapat upang makita ang antas ng kasikatan nito. Kaya ano ang kaakit-akit sa pelikulang ito? Pumasok tayo sa pelikula upang malaman kaagad. Si Litang ay isang binata na tapos na sa kanyang serbisyo militar at pumili ng isang ordinaryong universidad upang magpatuloy ng pag-aaral. Upang mabawasan ang pasanin sa ekonomiya ng kanyang pamilya, nagtatrabaho siya ng part-time sa isang convenience store. Noong gabing iyon, habang nagbabantay siya sa gabi, nakilala niya ang isang partikular na nakakainis na matandang lalaki. Hindi lamang siya nagsasalita ng kung ano-ano, kundi nilayon din niyang lumuhod para sa pera. Buti na lang at ang kaibigan ng matandang lalaki ay napakaunawain, at sa huli ay nagbayad. Pagkatapos ng night shift, ay humiram si Litang ng martilyo mula sa manager. Nagbabalak sana si Litang na isabit ang bagong bilhing palamuting larawan sa kanyang pag-uwi. Ngunit sa daan pa uwi, nakita niya ang tiyuhin kanina na nakahandusay sa madilim na eskinita. Kaya dali-dali niyang tinawagan ang kaibigan ng tiyuhin para magtanong, ngunit sinigawan lamang siya nito, sinabing huwag makialam sa buhay ng iba. Hindi nasiyahan si Litang, itinaas ang kanyang gitnang daliri, hindi niya inaasahan na walang pasabi, bigla siyang sinugod at binugbog. Sa oras na iyon, patuloy na sumasagi sa isip ni Litang ang mga alaala ng pambubuli noong siya ay nasa militar pa. Tinanong niya ang sarili na siya naman ang laging nagtitiis, kaya saan niya kinuha ang lakas ng loob na iyon. Nang gabing iyon, hawak ang martilyo, inilabas niya ang lahat ng kahihiyan at galit na matagal na niyang itinatago dahil ang buhay ay hindi para lamang sa pagtitiis. Ngunit ng araw na iyon, saan ko nga ba nakuha ang lakas ng loob na iyon? Iwinagayway ang martilyo at isang hampas lang, umalingaw ang tunog at siya ay bumagsak sa lupa. Bumuhos ang ulan na parang binubuhusan, tila nais hugasan ang kaluluwang nakagapos sa mahina. Nagising si Litang na tila mula sa isang panaginip, ang takot at pagkabigla ay nagsalita na hindi niya alam ang gagawin. Mula sa malayo ay biglang narinig ang tunog ng lasing na tawa, walang malay na gustong tumakas si Litang. Pagkatapos niyang lumingon, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng dilaw na damit na nakatayo sa dulo ng eskinita. Mabuti na lang at bulag siya, si Litang ay natataranta, ngunit nakaramdam din ng swerte, tiningnan ang aso nito na lumapit at umamoy sa lupa. Natatakot siya na hindi na siya makahinga ng malalim, mabuti na lang at sa huli ay umalis na sila ng aso. Pag-uwi, nagmamadaling pumasok si Litang sa banyo, binuksan ang gripo, at pilit na hinuhugasan ang dugi at ang pakiramdam ng pagkakasala. Ngunit biglang lumitaw sa kanyang isip ang namatay na tiyuhin. Sinabi nito na mayroon siyang matandang ina na dapat alagaan at 3 anak. Tinanong ni Litang ang sarili, tao pa ba ako sa ginawa ko? Nagising mula sa bangungot, tumingin si Litang sa madilim na kisame. Bigla siyang bumangon, bigla niyang napagtanto na baka naiwan niya ang sandata sa pinangyarihan ng krimen. Dumating si Detective ng GAM sa pinangyarihan, nakita ang 2 patay na katawan sa eskinita at kumunot ang kanyang noo. Hindi na itala ng kamera ang pangyayari sa krimen. Pumunta siya sa convenience store sa dulo ng eskinita, nagtanong kung sino ang nakaduty kagabi, at pagkatapos niyang magsalita ay pumasok si Litang na naka-morning shift. Tinawag ni ng GAM si Litang sa labas, tinanong kung may narinig ba siyang ingay kagabi. Humampas ang puso ni Litang, sobrang kinakabahan na hindi siya makapagsalita, habang siya ay nag-aalangan, lumapit ang subordinate ni Nangam, si Duce, at sinabing nakahanap na sila ng saksi. Ayon sa pahayag ng saksi, kagabi ay nag-away ang 2 lasing. Sa huli ay nagkasakitan, at ang resulta ng forensic examination ay nagpakita na ang nakamamatay na sugat ni Kwang Han ay tumutugma sa Bluetooth speaker ni Bin, samantalang ang sugat sa ulo ni Bin ay tumutugma sa isang ladrilyo. At natuklasan ang fingerprint ni Kwang Han sa ladrilyo, halos masisigurong naglaban sila hanggang sa kamatayan. Mabilis na natuklasan ang dahilan ng pag-aaway ng 2. Ayon sa pahayag ng asawa ni Kwang Han, nagkakilala ang kanyang asawa at si Bin sa construction site, at madalas silang umiinom sa bahay. Kalaunan, nagkaroon siya ng damdamin kay Buin, ngunit hindi matatago ang katotohanan, maaaring nag-away sila dahil dito. Takot na takot si Litang sa loob ng 3 araw, hanggang sa marinig niya ang balita na may bagong pag-unlad sa kaso. Ang resulta ng pagsusuri ng ihihi ni Kwang Han ay tumugma sa istihi ng suspect na si Du Okay sa kaso ng mass murder sa Kwang Han noong 2009. Nagsimula ang investigasyon ng maghinala ang pulisya sa pagkakakilanlan ng biktima na si Kim, at sa huli ay natuklasan nila ang ihi ni Buin sa pamamagitan ng pagsusuri ng ihi. Tumugma sa ihi ng salarin sa mass murder case sa Kwang Han. Sa simula ay balak na sanang sumuko ni Litang, ngunit nang marinig niyang hinahanap ang kriminal at may premyong higit sa 100 milyon, iniwan niya ang ideya. Ngunit hindi alam ni Litang, ang kanyang bangungot ay malapit ng maging katotohanan sa isang villa sa mayaman na lugar ng Gangnam. Ang babaeng nakasuot ng dilaw na damit na nakatayo sa dulo ng madilim na eskinita ng gabing iyon ay naglalaro ng bola kasama ang kanyang aso, habang sa ikalawang palapag ay naroon sa coffee table ang martilyong pumatay kay Buin. Kasabay nito, nakaupo si Nangam sa silid ng ospital, nakikinig sa walang tigil na pagsasalita ng kanyang ina. 3 taon nang nakaratay ang kanyang ama, at tila may mas malaking lihim at balangkas na nakatago sa likod nito. Maraming taon na ang nakalipas, ang ama ni Nangam ay isa ring detective, ngunit pagkatapos ng isang aksidente, naging vegetative state siya, nakaratay sa kama sa mahabang panahon.
Samantala, si Litang ay nakabangon lang mula sa isang halos kamatayan na sitwasyon, at nang bumalik ang kanyang buhay sa normal, biglang may isang babae na pumasok sa tindahan at sinabing, "Bigyan mo ako ng 2 milyong won, kailangan cash." Nagsalita siya ng mga salitang hindi niya maintindihan, nagtatakang tinanong ni Litang kung ano ang ibig niyang sabihin, at inalis niya ang kanyang salamin. Kalmado niyang sinabi na hindi siya bulag, at ng gabing iyon ay malinaw na nakita niya na si Litang mismo ang nagwasiwas ng martilyo at pinabagsak ang lalaking iyon, at ngayon ay nasa kanya ang martilyong iyon bilang ebidensya. Nag-alok siya ng halagang 2 milyon at sinabi pang hindi ito mahal, at nang marinig ito ni Litang ay halos himatayin siya. Dali-dali niyang sinuri ang balance ng kanyang account at nalamang wala siyang ni 2 milyon. Hindi niya maaaring ulat ang bagay na ito sa pulisya, tutal may ebidensya siya, ngunit hindi rin niya maaaring baliwalain. Kung magsusumbong siya sa pulisya, tapos na ang kalahati ng kanyang buhay. Walang nagawa si Litang kundi hanapin ang may-ari ng convenience store, sinabing may emergency siya at gusto niyang i-advance ang 3 buwang sweldo. Bagaman nagmumura ang may-ari, inilipat pa rin niya ang pera kay Litang. Dumating si Litang sa bahay ng babae ayon sa napagkasunduan. Habang nagtitimpla siya ng kape, ipinakilala niya ang sarili bilang si Duoke. Pagkatapos ay inilabas ni Litang ang pera, binilang ang bawat piraso at inilatag sa mesa. Pagkatapos tingnan ni Duoke, tumango siya. Sinabi niyang pagkatapos nito ay kailangan niyang magbayad ng ganoon buwan-buwan. Biglang nanahimik ang silid, inakala ni Litang na nagkamali siya ng dinig. Inilabas ni Duoke ang martilyo mula sa drawer, at malamig na sinabi, ang pagkaalam at hindi pag-ulat ay krimen din nanganganib ako ng ganito. Natural lang na magbayad ka ng kaunting pera para sa pananahimik bawat buwan. Pagkatapos magsalita, ipinagmalaki pa ni Duoke na dapat niyang pasalamatan ang aso niyang si Red, na mahilig dumila kung saan-saan. Kung wala ito, nasa kulungan na sana si Litang. Ayaw nang makipag-ugnayan pa ni Litang, kinuha niya ang martilyo at tumalikod patungo sa pinto. Ngunit dahan-dahang binanggit ni Duoke ang universidad, address ng bahay, at pamilya ni Litang, at tinanong kung gusto pa ba ni Litang na makapagtapos. Gusto syempre ni Litang, ngunit binantaan siya ni Duoke, na kung hindi siya magbabayad sa takdang panahon, pupunta siya sa kanyang paaralan para isumbong ang kanyang krimen. Basta't masunurin siyang magbayad, hahayaan ko siyang pumunta doon. Nang itingala niya ang kanyang ulo, biglang nagbago ang tanawin sa kanyang harapan. Mula sa malayo, si Duoke ay kasama ang kanyang aso at tinatawag siya, "Halika rito, peste, hindi ko inaasahan na ganyan ka pala." Mabilis siyang tumakbo gamit ang kanyang mga kamay at paa, at sa katotohanan, naramdaman din ni Duoke ang masamang intensyon mula sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Tinaas niya ang martilyo, lumundag at malakas na hinampas sa ulo ni Duoke, at dahil doon ay kumalat ang dugo. Pagkatapos ng krimen, dali-dali niyang kinuha ang lahat ng pera at inilagay sa kanyang bulsa, kasama ang armas. Naramdaman ni Litang na umakyat ang dugo sa kanyang utak. Gulat na gulat si Litang na tumakas mula sa bahay ni Duoke. Naiwan ang maraming ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit makalipas ang ilang araw ay wala pa ring balita, hanggang sa napansin niya na parami ng parami ang gatas sa bahay ni Duoke nang maghatid siya. Umakyat siya sa pader at sumilip sa loob, takot na bumagsak siya sa lupa. Mabilis na kinordon ng pulisya ang lugar. Ang aso ni Duoke ay tumatakbo kung saan-saan sa bakuran, humukay ng malaking butas, at natagpuan ng mga forensic scientist ang 2 nabubulok na bangkay sa butas na ito. Samantala, si Litang ay nakahiga sa kanyang inupahang bahay sa loob ng 3 araw. Ang isip niya ay nakatuon lamang sa pagkamatay ni Duoke. Nagtataka siya kung bakit hindi pa siya dinadakip ng pulisya. Samantala, sa istasyon ng pulisya, si Duce ay malalim na nag-iisip habang tinitingnan ang resulta ng forensic examination. Para hindi makapasok ang mga estranghero, sa tasa ng kape ay laway lang ng aso, ganoon din sa tea table, at sa pinto, sa loob at labas ng bahay ay ganoon din. Ito ay dahil sa 3 araw na inalis ni Zobin ang ebidensya. Ngunit hindi bobo sinanggam, natuklasan niya ang kahina-hinala. Kung walang dumating na estranghero, bakit gumamit ng paper cup para sa kape? Paalala ni Rojin sa kanya. Ang case analysis meeting na ito ay hindi para pag-usapan ang pumatay kay Duoke, kundi para pag-usapan ang pinatay niya. Natuklasan ng forensic ang balangkas sa bakuran, na nawawala ng maraming taon na tiyuhin at tiyahin ni Duoke. Tinanong ni Nanggam ang mga kamag-anak at kaibigan ni Duoke, at nalaman ang kanyang pagkatao. Naulila siya sa mga magulang noong bata pa, at inampon ng kanyang tiyuhin at tiyahin. Itinuring nila siyang parang tunay na anak. Pinag-aral siya sa pinakamahusay na marangal na paaralan sa lugar. Doon siya nakipagkaibigan sa ilang mayayamang pamilya. Upang mas mahusay na makisama sa grupong ito, ginamit niya ang lahat ng kanyang naipon sa loob ng maraming taon. Bumili ng 8 kontrata ng life insurance para sa kanyang tiyuhin at tiyahin. Pagkatapos ay gumawa ng aksidente upang patayin sila, nakita. Kung may nagsabi, kung binayaran na niya ng kanyang buhay, dapat siyang ipagdasal na makalaya. Hindi ko gusto iyon. Kung hindi siya nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, ang kanyang pagkamatay ay hindi dapat maging isang anting-anting. Kaya huwag ninyo siyang ipagdasal na makalaya. Hindi nagtagal, iniulat na ng media ang kasong ito, pinanood ni Litang ang balita. Balak sana niyang sumuko, ngunit nagbago ang isip niya. Dinala ni Pulisya Songchon si Red upang tanungin ng maayos ayon sa regulasyon. Ngunit sa daan nakasalubong niya ang 2 lasing na lalaki. Binali ng isa sa kanila ang bote ng alak at sinaksak si Songchon. Aksidenteng nasaksihan ni Litang ang eksenang ito nang lumabas siya para kumuha ng pagkain. Nakita niya si Songchon na namimilipit sa sakit sa
tabi ng kalsada, kaya hinabol niya ang dalawang lalaki. Pagkatapos sa isang eskinita, nakaharap niya ang mga ito, anak ng amoy alak. Halika rito, nakita niya ang dalawang lasing na lalaki na mayabang na kinakalkal ang kanyang bulsa sa harap niya. Naalaala niya si Buin at Duoke. Bigla ay pumasok sa kanyang isipan ang pagnanais na pumatay. Kinabukasan ng umaga, natagpuan ang dalawang bangkay sa abandonadong lugar, habang si Song Chon naman pagkatapos lumabas ng ospital ay bumalik sa kanyang unit, kung saan siya ay masiglang sinalubong ng kanyang mga kasamahan. Kaiba sa masayang kapaligiran na iyon, sa ibang lugar ay mayroong libing para sa dalawang masasamang tao. Pinagmasdan ni Nanggam ang mga biktima. May isang tao doon na hindi siya estranghero, bumalik sa nakaraan. Si Jun Seo ang biktima sa unang kasong kriminal na hawak niya nang siya ay bagong pasok sa propesyon. Si Jun Seo ay isang matalinong estudyante. Nakapasa siya sa pinakamahusay na high school sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Ngunit sa kasamaang palad ay hinarap siya ng dalawang masasamang lalaki. Pagkatapos dalhin sa himpilan ng pulisya, ang dalaga ay puno ng pasa at hindi nagtagal ay ginahasa nila at hindi nagtagal pagkatapos ng trahedya. Tumalon si Jun Seo mula sa itaas, tinapos ang kanyang murang buhay. Kahit na nahuli ni Nanggam ang mga batang salarin, ang kaso na puno ng ebidensya ay naging kakulangan sa ebidensya dahil sa manipulasyon ng mga magulang ng suspect. Ang kaso ay tumagal hanggang sa pagtatapos ng panahon ng paglilitis ng walang hatol, kaya ang mga salarin ay nakatakas sa parusa ng batas. Nagreklamo ang ama ni Jun Seo tungkol sa insidenteng ito sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa rin nakuha ang ninanais na resulta, at sa inuupahang bahay, nakatanggap si Litang ng paanyaya para sa isang pribadong pag-uusap mula sa. Dahil sa kuryosidad ay nag-click siya, hindi niya inaasahan na direktang tinawag siya ng kabilang panig sa pangalan niya. Natakot si Litang, dali-dali niyang isinara ang epi. Hindi nagtagal ay nagpadala ang kartero ng isang sulat, binuksan ni Litang ito at nakita na ito ay isang supuena mula sa korte. Dati ay nakakuha na siya ng 3 buwan na advance sa sahod. Ngunit matapos mangyari ang unang kaso, hindi na siya pumasok sa trabaho, kaya idinemanda siya ng may-ari ng convenience store para sa pandaraya. Nakita rin ni Nanggam ang abisong ito, kamakailan ay sunod-sunod na nangyari ang 3 pagpatay. Naglaan siya ng 1 linggo upang suriin ang kamera, at natuklasan na si Litang ay lumitaw sa pinangyarihan ng bawat isa, na nagdulot ng pagdududa. Pagkatapos nito, hinanap ni Rojin ang ama ni Jun Seo. Nais niyang malaman ang tungkol sa panggagahasa noong taon na iyon. Samantala, nag-isip si Litang sa loob ng 1 linggo, wala nang dahilan upang tumakas. Inayos niya ang sandata, inilagay sa bag at tumawag sa himpilan ng pulisya. Sinuri ng kawani ang abiso sa korte, ngunit napakaraming tao ang sumusuko, kaya hindi agad natanggap ng himpilan ng pulisya ang lahat, kaya hiniling ng kawani kay Litang na pumunta sa himpilan ng pulisya ng alas -9 ng gabi. Habang kinokolekta niya ang ebidensya, sa himpilan ng pulisya, inamin na ni Kang Sang-muk ang pagpatay. Nagmamadaling dumating si Nanggam nang marinig ang balita, hawak niya ang pahayag at pumasok sa silid ng pagtatanong. Upang isulat ni Kang Sang-muk ang kanyang pangalan, yumuko si Kang Sang-muk, tinanong ni Nanggam kung gusto niyang manigarilyo. Sinabi ni Kang Sang-muk na matagal na siyang huminto sa paninigarilyo. Nagpatuloy si Nanggam sa pagtatanong, kung gayon, bakit mo inaako ang krimen ng iba? Naguguluhan ang mukha ni Kang Sang-muk na nag-angat ng ulo. Sinabi ni Nanggam, may peklat sa mukha ng isang tao dahil sa tabako. Ipinapakita nito na ang salarin ay dapat na isang naninigarilyo. Bukod pa rito, ang resulta ng autopsy ay nagpapakita na ang dalawang biktima ay lumaban ng matindi bago mamatay. Ipinapakita nito na hindi sila namatay dahil sa biglaang pag-atake, at ang nakamamatay na sugat ay nasa kanang bahagi ng utak. Ipinapakita rin ito na ang salarin ay kanang kamay, ngunit isinulat ni Kang Sang-muk ang kanyang pangalan gamit ang kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Nanggam sa silid ng pagtatanong. Pagkaraan ng ilang sandali, hinanap ni Nanggam si Rojin at sinabihan ang kanyang estudyante na huwag magpadalos-dalos na ang kasong ito ay hindi ganoon kasimple. Ngayon lang nalaman ni Rojin na nagkamali siya ng malaki. Tumawag siya sa kanyang retiradong ina, sinabi na natukoy na nila si Kang Sang-muk bilang suspect. Pagkatapos ay dumating si Nanggam sa ospital upang magtanong at nalaman lang niya na pinakawalan na si Kang Sang-muk. Tinanong ni Nanggam si Kang Sang-muk kung kilala niya ang salarin. Nagbuntong hininga si Kang Sang-muk. 2 araw na ang nakalipas, hindi sinasadya siyang nakakita ng balita na mayroong naghiganti para sa kanyang anak na babae. Wala siyang lakas ng loob na pumatay, ngunit handa siyang panagutan ang krimen para sa salarin. Bilang taong namamahala sa kaso ni Rojin, naiintindihan ni Nanggam ang ginawa ni Kang Sang-muk. Ngunit kahit na nais maghiganti, dapat sundin ang tamang proseso ng batas. Walang magawa sumagot si Kang Sang-muk, kung kayang parusahan ng batas ang salarin, sana nakakulong na ang dalawang bastos na iyon, hindi namatay ng ganoon kabilis. Lumipas ang oras, alas -9 na, huminga ng malalim si Litang, balak niyang pumunta sa himpilan ng pulisya upang sumuko. Ngunit sa sandaling iyon, isang sasakyan ang humarurot, inagaw ang bag na suot niya, dahilan upang siya ay bumagsak sa kalsada na namimilipit sa sakit. At sa parehong oras, 2 magnanakaw ang naghanap ng liblib na lugar, binuksan ang bag ni Litang. Nakita nilang walang pera sa loob, galit na inihagis ang bag sa ilog. Dahan-dahang lumubog ang martilyo at ang brick na nadikit sa mga biktima sa ilalim ng tubig. Kasabay nito, nakaupo si Kang Sang-muk sa wheelchair. Inalala niya ang nangyari noong nakaraang linggo, nakatanggap siya ng isang misteryosong imbitasyon sa chat. Sinabi sa kanya ng kabilang tao na huwag mag-alala sa paghihiganti, may mag-aasikaso ng mga kahihinatnan.
Naglakas loob si Kang Sang-muk na sundan ang dalawang bastos na lalaki sa eskinita, pagkatapos ay nakita niya na may nauna na sa kanya. At tila nakita niya ang misteryosong tao, noong araw na iyon, agad niyang itinulak ang wheelchair para humabol, ngunit nang lumiko siya, hindi sinasadya siyang nahulog, at nang siya ay tumingala. Nawala na ang taong iyon sa daanan. Sa sandaling iyon, sumilip si Litang, nagtanong kung kailangan ni Kang Sang-muk ng tulong. Ngunit sinabi ni Kang Sang-muk kay Litang na umalis na agad doon. Sa ospital, naglalakad ang mga pulis kung saan-saan, naalala ni Litang ang misteryosong pag-uusap ng araw na iyon. Hindi niya maiwasang tanungin si Kang Sang-muk kung inutusan ba niya ang isang tao na agawin ang kanyang bag. Inulit lang ni Kang Sang-muk ang kanyang naunang sinabi, sinabihan si Litang na umalis agad sa ospital. Ikaw ang taong nasa balita sa radyo, marami akong gustong sabihin sa iyo. Maraming tao ang nanonood dito, kaya umalis ka na. Tio, hindi ko na pinapansin ang mga bagay na iyon ngayon. Kung sa bagay, bakit mo ginawa iyon? Sinusubaybayan mo ba ako? Kung gayon, sa iyo rin pala ang motorsiklo na iyon. Anong motorsiklo? Hindi, walang ganoon. Sa madaling salita, panoorin mo na lang ang balita sa radyo para sa paliwanag ko. Dali, matapos umalis ni Litang, mag-isa si Kang Sang-muk na bumalik sa kanyang silid sa ospital. Sa kanyang puso ay naghahalo ang damdamin, naalala niya ang paghihiganti para sa pagpatay sa kanyang anak na babae. Lumunok siya ng isang dakot ng pampatulog, balak niyang gamitin ito upang tapusin ang kanyang buhay. Bumagsak siya sa sahig. Sa huling sandali ng kanyang buhay, tila nakita niya ang kanyang namatay na anak na babae sa kanyang tabi. Ang oras ay lumipas ng mabilis na parang aso na tumatakbo sa bukid. Sa isang iglap, 4 na buwan na ang lumipas. Nang gabing iyon, lasing na lasing si Prosecutor Lee. Tumawag siya ng kapalit na driver. Naglakad siya patungo sa kotse, sumakay at nagpatuloy sa pagtulog. Hindi niya alam na may sumusunod sa kanya. Nang magising siya, naramdaman niyang may mali. Driver, mukhang hindi ito ang direksyon. Driver, saan tayo pupunta? Pagkatapos, huminto ang sasakyan. Tapos, kinindatan niya ang taser. Nang magising muli si Litang, nasa ibang mundo na siya. Sa nakalipas na 4 na buwan, bumuo ang istasyon ng pulisya ng isang espesyal na task force para imbestigahan ang kaso ng 2 batang mayaman. Pero sa kabila ng kanilang abala, wala silang nakuhang resulta. Matapos buwagin ang task force, ibinalik ang kaso kay Nangam. Upang malutas ang kaso ng mabilis hanggat maaari, lumapit siya sa eksperto sa teknolohiya na si Zobin. Binigyan niya ito ng ilang kamakailang ulat ng kaso. Pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang iniisip niya. Si Zobin ay isang hacker na nahuhumaling sa mga kaso ng pagpatay. Dati siyang nahuli ni Nangam dahil sa pag-hack sa server ng istasyon ng pulisya. Matapos suriin ng mabuti ang mga file ng kaso, pakiramdam ni Zobin ay hindi ito mass murder. Iba't ibang hininga, iba't ibang lugar ng krimen, iba't ibang paraan ng krimen. Ang 4 na kaso ay tila walang anumang koneksyon. Ngunit matapos idagdag ang kaso ng taga-usig, nagbago ang sitwasyon. Parang unti-unting umuusbong, tama, kaya hindi ipinagkakaila ang posibilidad. Ito ay isang serial murder case, tama, ngayon ko lang naalala, hindi mo ba nakita kung bakit? Anong kakaiba, bago pumatay, hindi rin narinig ng salarin ang pagtatapat ng biktima? Bakit niya lang pinatay ang mga taong ito? Hindi mo ba ito nakikitang napakakaiba? Hindi lang kutsilyo ang ginamit ng salarin, kundi direktang tinamaan pa ang puso. Ang sugat sa mata ng biktima ay nagpapatunay na ang salarin ay kumilos ng walang pag-aalinlangan. Batay sa oras ng krimen, makikita na ang kaso ay unti-unting isinagawa ng malinis at determinado. Naunawaan ni Nangam na patuloy na nagbabago ang salarin at ang mga pamamaraan ng pagpatay ay nagiging mas sopistikado. Umiti rin si Zobin at tumango bilang pagsang-ayon. Matapos umalis si Nangam, tumunog ang doorbell, at ang dumating ay si Litang na nawala sa loob ng 4 na buwan. Pinaalalahanan ni Zobin si Litang na mag-ingat ng kaunti dahil may isang pulis na may napakatumpak na ika-6 na pandama. Mabilis na umalis si Litang matapos marinig ito, ngunit pagkababa niya ng hagdan ay nakasalubong niya si Rohjin. Tinanong ni Rohjin kung ilang order ng pagkain ang naihatid niya. Sinabi ni Litang na isang order lang ang inihatid niya. Bumalik si Rohjin sa kotse at sinabing isang order lang ang tinawag ni Zobin, marahil ay isa lang ang tao. Lumalabas na hindi pa umaalis si Nangam, tiningnan niya ang likod ng nagde-deliver ng pagkain na umaalis, at bigla siyang nakaramdam ng pagiging pamilyar. Ngunit nang mag-react siya, nakatakas na si Litang, mabilis na sinabi ni Nangam kay Rohjin na habulin siya, habang tumakbo naman siya sa itaas upang tanungin si Zobin. Ilan na ba talaga ang napatay niya? Pinatawag ni Zobin si Nangam na nakakainis at nakipag-ugnayan kay Zobin. Matapos ang 15 minuto, kumatok si Rohjin at sinabing nahuli na niya ang tumakas na delivery boy na naglakas loob na magsalita ng walang kapararakan sa kanya. Pagpapabaya sa tungkulin, duwag, ito, nakipag-ugnayan si Nangam para matapos na. Ngunit hindi alam ni Nangam na sa sandaling hindi siya nakatingin, na-post na ni Zobin online ang video. Nang lumapit si Nangam upang tingnan, napansin niyang hindi si Litang ang lalaki. Galit na sana siya nang tumawag ang tiyan, sinabing kumalat na online ang video ng pananakit ni Nangam sa isang tao. Kung bakit naman kilala ni Zobin si Litang, kailangan nating balikan ang 4 na buwan na ang nakalipas.
3 araw bago ang insidente, isang kaso ng pagpatay ang nangyari sa Dunsan. Ang mga biktima ay 2 estudyante sa high school na kilala bilang mga nambubuli. Ikinagulat ito ng lahat. Noon, tumakas si Litang mula sa ospital at umuwi sa kanyang boarding house. Para hindi madamay ang kanyang pamilya, nag-iwan siya ng liham ng pamamaalam sa kanyang mga magulang at pagkatapos ay tumakas. Pagkaraan ng 1 linggo, dumaan siya sa maraming lungsod, balak tumakas sa ibang bansa, ngunit nakasalubong niya si Zobin sa subway. Nahuhumaling si Zobin sa kwento ni Batman at Robin, gustong maging karakter sa comics at parusahan ang masasamang tao. Maghapon siyang naghahanap ng ebidensya online. Kung ang isang tao ay masama, tutulungan niya ang salarin na burahin ang ebidensya. Ito ang paborito niyang laro. Gusto niyang imbitahan si Litang na sumali sa grupo upang gumawa ng malaking bagay ng magkasama, ngunit walang pag-aatubiling tumanggi si Litang. Sinabi niyang pumatay siya ng mga tao dahil sa impulsiveness. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Zobin, 3 magkakasunod na kaso ang pumatay sa masasamang tao. Nakita niyang may kakayahan si Litang na makatunog ng masasamang tao. Kung pumayag lang si Litang, makapagbibigay siya ng bagong pagkakakilanlan at ebidensya. Sa mesa ay may ebidensya na ginahasa ng taga-usig ang isang babaeng estudyante sa high school, at sa likod ng display cabinet ay may mga kasangkapan. Kung pumayag si Litang na sumali sa grupo, maaari na siyang umalis ngayon. Balik sa kasalukuyan, si Nanggam ay sinuspinde sa kanyang posisyon dahil sa maraming akusasyon, tulad ng pagpasok sa pribadong ari-arian at pagpapatupad ng batas gamit ang puwersa. Samantala, opisyal na sumama si Litang sa grupo ni Zobin, naging isang mamamatay tao sa dilim ng gabi. Ang isa ay nangolekta ng ebidensya, ang isa ay pumapatay at nagtatago ng mga bangkay. Sa loob lamang ng 4 na buwan, ang dalawa ay nakagawa ng maraming pagpatay na nagdulot ng gulo sa buong Seoul. Upang mas maitago ang sarili, humanap si Litang ng trabaho sa isang supermarket sa probinsya. Nang araw na iyon, may isang babae na nagngangalang Choi Jeong-a na pinahirapan ng isang customer at tinulungan siya ni Litang. Nang gabing iyon, habang nag-uusap sina Choi Jeong-a at Litang sa kanilang night shift, natuklasan nilang marami silang pagkakapareho. Ang mga nasa mahigit 20 taong gulang na mula sa ibang lugar, kapag tinanong tungkol sa kanilang nakaraan, ay palaging matalinong nagpapalit ng paksa at nagpapanatili ng distansya sa lahat. Sa simula, walang sinabi si Litang, ngunit palagi niyang nararamdaman na nakita na niya si Choi Jeong-a sa kung saan. Ngumiti siya ng mapait, sinabing maraming lalaki ang nakapanood ng kanyang video. Iyon ay isang adult video na ikinalat ng kanyang ex-boyfriend. Nang marinig ito, itinapon ni Litang ang sigarilyo sa kanyang kamay at nahihiyang umalis. Kinabukasan, dumating ang nanay ni Choi Jeong-a mula sa Seoul, nakipagkita sa kanyang anak sa isang restaurant. Gusto niyang kumbinsihin si Choi Jeong-a na umuwi. Ngunit naakit si Choi Jeong-a sa isang lalaki. Matapos mangyari iyon, hindi niya matanggap ang tingin ng mga lalaki. Sinabi niya sa kanyang ina, huwag hayaang lumapit ang taong iyon. Kung hindi, mag-aaway sila hindi dahil doon. Kaya bakit? Sabihin mo. Tignan mo ang kanyang pautal-utal na hindi makapagsalita. Nakita kitang pamilyar kaya tiningnan kita. Ako ito. Ang nasa video ay ako. O hindi iyon ang ibig kong sabihin. Dati ka bang nag-aral sa Konsang Elementary School? Ikaw ba si Inson? Ako si Sangmin naalala ko, ang nanay mo ay dating may maliit na tindahan ng merienda sa harap ng eskwelahan. Mukha kang kaibigan sa klase, kahit na nagkaroon ng gulo. Ngunit nang magkita silang muli, natural lang silang nag-usap. Masaya ang nanay ni Choi Jeong-a na makitang nakikipag-ugnayan ang kanyang anak sa mga kaibigan, kaya umalis siya kaagad sa restaurant, at hinatid si Choi Jeong-a pauwi kasama si Sangmin pagdating sa ibaba. Gusto niyang hingin ang numero ni Choi Jeong-a, ngunit tinanggihan siya nito. Ngunit makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Choi Jeong-a ng tawag mula kay Sangmin. Ang unang sinabi niya ay binantaan siya dahil sa kawalang galang na pakikipag-usap sa ibang tao. Sa simula, hindi intensyon ni Choi Jeong-a na makipagkita, ngunit nang maisip niya ang kanyang sitwasyon, nagpa siya pa rin siyang makipagkita minsan. Mas malala ang sitwasyon ni Sangmin kaysa dati. Sinabi niya na natalo siya sa isang laro ng truth or dare sa kanyang kaibigan. Dahil sa pride, hinubad niya ang lahat ng kanyang damit, hindi inaasahang nahulog sa bitat. Ngayon, nawalan na siya ng trabaho at pati na rin ng kasintahan. Ayaw na niyang mabuhay, kaya inalo siya ni Choi Jeong-a. Sa kabutihang palad, hindi kumalat ang video at nag-usap sila hanggang hating gabi. Dahil lasing si Sangmin, hindi siya makapagmaneho, kaya nanatili siya sa bahay ni Choi Jeong-a. Naaalala mo na ba? Naalala ni Sangmin ang init ng gabing iyon. Bagaman bumalik ang kanyang katawan sa Seoul, ang kanyang kaluluwa ay nanatili sa Busan. Pagkatapos, isang araw, tinanong siya ng kanyang kasintahan kung may problema, umiling si Sangmin at sinabing wala. Lumalabas na hindi pala binantaan si Sangmin. Pagkatapos kumain, gumamit siya ng dahilan na may trabaho upang pumunta sa Busan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagnanasa, naglakas loob si Choi Jeong-a. Kinalap niya ang kanyang lakas ng loob upang imungkahi na bumalik sila sa Seoul at magsimula ng bagong buhay kasama niya. Ngunit pagkasabi niya nito, tumunog ang telepono ni Sangmin. Tiningnan niya ito, at kaagad na ibinalik ang telepono sa bedside table. Bumaling si Choi Jeong-a sa kama, kinuha ang telepono ni Sangmin at nakakita ng video ng imbitasyon sa kasal.
Lumapit si Sangmin at inagaw ang telepono, gumanti si Choi Jeong-a sa pamamagitan ng pagsampal sa kanya, at nagmura si Sangmin. Sinabi niyang si Choi Jeong-a ay isang puta, at pagkatapos niyang magmura, lumingon siya upang umalis. Ngunit hinila siya ni Choi Jeong-a pabalik. Nagbanta si Choi Jeong-a na isa sa publiko ang bagay na ito. Ngunit pagkasabi niya nito, sinakal siya ni Sangmin at matinding itinulak sa kama. Ikaw ang umakit sa akin, bakit mo ako sinisisi? Inihingi ng tawad ang babaeng bayaran, sinakal niya ito, at nanlambot ang puso niya habang inaalala ang mansa sa kanyang buhay. At ang matatamis na araw nila, anong gagawin niya? Hindi nagtagal at namatay si Choi Jeong-a. Kinabukasan ay sabay na nanood ng balita si Nangam at Litang. Isang sunog ang naganap sa lumang apartment complex, isang babae ang namatay sa loob ng bahay. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa supermarket habang nagsismisan ang lahat. Napansin ni Litang na may isang lalaki na nakatitig sa kanya. Matapos dumaan sa buong hanay ng mga istante, sumusunod pa rin ito. Iniwan ni Litang ang shopping cart. Mabilis siyang naglakad patungo sa pangunahing pinto, at sa huli ay nabangga si Nangam. Tumakbo siya ng buong bilis, at tumakbo ng diretso sa bodega. Nang paalis na sana siya, bigla siyang natumba dahil sa isang paang humarang. Lumingon si Litang at narinig niyang sinabi nito, ang kaso sa madilim na eskinita ay hindi pa nalilinis. Gayon din ang kaso ni Duoke, ikaw ba ang gumawa ng kaso sa kuda? Bago pa matapos ang kanyang sinabi, narinig niya ang nagmamadaling mga yapak mula sa malayo. Tumayo si Litang at tumakbo palabas ng bodega, habang sumunod naman ito sa kanya. Pagdating ni Nangam, pareho na silang nawala. Kinaumagahan, umuwi si Sangmin mula sa trabaho at nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa labas ng kanyang pintuan. Kinuha nito ang AE mula sa kanyang bulsa, nakasulat dito ang T. Songchon ng Criminal Investigation Team. Lumunok siya at inanyayahan ang lalaki na pumasok sa bahay. Direktang tinanong ni Songchon ang tungkol sa kaso ni Kung Yi. Inamin ni Sangmin na pumunta siya sa Busan, at inamin din na nakipagtalik siya kay Kung Yi, ngunit hindi niya inamin ang pagpatay. Tumawa at tumango si Songchon, at kinuha ang tape at lubid mula sa kanyang bag. Humingi si Sangmin ng search warrant, ngunit sinuntok siya ni Songchon ng 2 beses at bumagsak sa lupa. Samantala, tinawagan ni Litang si Zobin at sinabi na siya ay natuklasan na. Ang pulis na si Nangam ay nagpunta na sa Busan. Sinabi ni Zobin kay Litang na huwag magmadali, mayroon na siyang plano, at bumalik kay Songchon. Binigyan na niya ng maraming salita si Sangmin. Pagkatapos, binabasa ni Songchon ang isinulat ni Sangmin na ulat. Napansin niya na isinulat lang ni Sangmin ang proseso ng pagpatay, hindi ang dahilan ng pagpatay. Ngunit ngayon ay huli na ang pagsisisi. Napatay na niya ang tao, bulong ni Songchon, habang nililinis ang pinangyarihan. Naglagay siya ng ilang tangke ng gas sa electric stove, at paglabas niya ng pinto ay saktong nakasalubong niya ang grupo ni Nangam. Patuloy na kumatok ang grupo ni Nangam, ngunit walang sumasagot, at nang tawagan nila ang management office, sinabi nilang nawawala ang susi. Dumating naman si Dongche sa pintuan ni Sangmin, at patuloy na kumatok ngunit walang nagbukas. Kaya't idinikit niya ang kanyang kamay sa pinto upang pakinggan ang loob, at pagkatapos noon ay sumabog ang tangke ng gas. Tumilapon ang mga tao sa lupa, at sa oras na ito ay nakauwi na si Zobin. Nakita niya si Songchon na nakaupo sa upuan, hindi pa niya nabati. Ngunit pinugbog na siya ng husto, ang 2 tao ay dating magkasosyo. Ngunit pagkatapos noon ay tumakas si Songchon sa ibang bansa, kaya hindi na sila muling nagkita. Matapos maglabas ng galit, muling umupo si Songchon sa upuan. Sinabi niya kay Zobin na ibigay ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Litang. Nagsinungaling si Zobin, sinabing tumakas na si Litang, at hindi na rin niya ito makontak. Binigyan ni Songchon si Zobin ng 3 araw. Sinabi sa kanya na itakda ang pagpupulong ni Litang sa lugar na itinalaga niya. Pagkasabi nito, tumayo si Songchon at lumakad patungo sa pinto. Ngunit lingid sa kaalaman niya, si Zobin ay nasa likuran niya at tinangkang hampasin siya ng patpat. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigo siya, habang sa ospital, nagpalit ng ibang damit si Dongche. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Zobin, sinabing pumunta siya sa bahay. Ngunit pagdating niya sa pinto ay nakasalubong niya si Songchon, hindi pa nakakabuka ng bibig si Dongche, ay ibinagsak na siya ni Songchon gamit ang isang throw over the shoulder. Pagkatapos ay inihagis siya palabas ng bintana. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Nangam sa istasyon ng pulisya. Dinala ni Zobin ang impormasyon tungkol kay Songchon. Nagmungkahi siya na gusto niyang makipagtulungan kay Nangam upang litisin si Songchon. Narinig ko ang ingay sa labas, kaya lumabas ako para tingnan. Pagkatapos ay nakita ko ang criminal investigator na nakahando sa isalupa. Hindi ko nakita ang suspect. Sinabi ko na ito sa ibang criminal investigators. Linawin mo muna bago kita patayin, at sa oras na ito si Songchon ay nakatayo sa rooftop. Upang turuan ang 2 kabataan na walang galang sa mga matatanda. Ngunit hindi alam na ang 2 kabataang ito ay may malaking pinagmulan. Ang babae ay tagapagmana ng Buin Construction Group. Ang insidenteng ito ay mabilis na naging interesado ang pulisya, at ang mga nakatataas ay nagbigay ng matinding panggigipit sa paglutas ng kaso. Ang bagong upo na si Department Head Moon ay hinanap si Nangam at nag-alok ng kondisyon para sa kanyang pagbabalik sa serbisyo. Ngunit sa kondisyon na dapat niyang lutasin ang kaso sa loob ng takdang panahon, hindi na nag-isip pa si Nangam. Agad siyang pumayag dahil gusto niyang ipaghiganti si Dongche. Para patayin si Songchon, si Zobin ay mag-isang pumunta sa Bin Group at ibinigay ang impormasyon tungkol kay Songchon. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Litang.
Nagtanong kung anong klaseng tao ba talaga si Song Chon. Nang matanggap ang tawag, nagmamadaling tumakbo si Zobin sa ibang lugar para makipag-usap. Ayusin ko ang lahat, kailangan mo lang magtago ng maayos. Huwag kang lumihis sa tanong, tinatanong kita, anong klaseng tao ba talaga siya? Nang marinig ni Zobin ang tanong ni Litang, naalala niya ang eksena kung saan binubugbog ni Song Chon ang isang pulubi sa kalye isang taon na ang nakalipas. Dahil sa oras na iyon gusto niyang baguhin ang mundo. Ikaw ang mahalagang tao sa mundong ito. Samahan mo akong ipaglaban ang katarungan para sa mundong ito. Anong tingin mo? Sa oras na iyon, umiyak si Song Chon pagkatapos marinig ito. Bumalik sa kasalukuyan, nagmungkahi si Litang na gusto niyang makipagkita kay Song Chon. Agad na may naisip na plano si Zobin. Nang gabing iyon, sinunod ni Litang ang tagubilin ni Song Chon patungo sa isang inabandonang dance club. Dumating si Song Chon para akitin siya. Gusto niyang sumama sa kanya si Litang. Habang nag-uusap ang dalawa, ginamit ni Zobin ang key upang dalhin ang mga tao ng Bean Group sa dance club. Tinanggihan ni Litang ang alok ni Song Chon. Sinabi niya na mayroon na siyang kasosyo. Winagayway ni Song Chon ang kanyang kamay, sinabing huwag nang maging inosente si Litang. Sinabi niya na si Zobin ay isang traitor. Dahil lang sa minsang pagkatalo niya ay ipinagkanulo na siya, kinailangan niyang tumakas sa ibang bansa. Mahigit isang taon siyang nagtago bago bumalik. Tinanong ni Litang si Song Chon kung bakit siya pumatay. Sinabi ni Song Chon, ako ay isang criminal detective ng mahigit 0 taon, hindi ko na mabilang kung gaano karaming masasamang tao ang nahuli ko. Pagkatapos ay nakita ko ang mga mahihirap na hinatulan ng kamatayan. Habang ang mayayaman ay nakakalaya sa parusa ng batas. Sa halip na magsayang ng oras sa wala, mas mabuti pang gamitin ang sariling kaparusahan upang ipatupad ang katarungan. Pagkasabi nito, tinapit niya sa balikat si Litang, sinabing pag-isipan niyang mabuti ang kanyang alok. Ngunit nang tumalikod siya upang umalis, mabilis siyang naglabas ng kutsilyo at susugod mula sa likod. Ngunit nabuwal pa rin siya sa lupa. Sa sandaling ito, pumasok ang mga tao ng Puon Group, sinamantala ni Litang ang pagkakataong ito upang tumayo at tumakbo palayo sa dance club ng magulo. Sumama kayo sa amin, paano ang batang ito? Sino ang maliit na ito? Hayaan na lang ba siyang umalis? Harap sa napakaraming tao. Ngunit si Song Chon ay hindi natakot, siya ay parang isang mabangis na hayop na uhaw sa dugo, naglabas ng baril na puno ng mga sumasabog na bala. Nag-iisang sumugod sa laban, sa gitna ng maraming pamalo, sabay-sabay na lumaban at umatras si Song Chon. 6 lang ang bala niya, ngunit hindi niya sinayang kahit isa. Sunod-sunod na bumagsak ang mga tao ng Puon, patuloy na sumalakay si Song Chon. Sa huli, ginamit niya ang isang tunay na bala para tapusin ang laban, pagkatapos ng paghaharap ay nagtanong siya. Doon lang niya nalaman kung sino ang kanyang nakabanggaan. Pagdating ng Special Forces ng pulisya, nawala na si Song Chon. Kinaumagahan, sinuri ni Nankam ang kamera at natukoy ang pagkakakilanlan ng lahat ng pumasok at lumabas sa dance club. Bukod kay Litang at Zobin, naroon din ang kanyang dating kakilala, si Song Chon. Kasabay nito, bumili si Zobin ng isang lumang sasakyan at plano nilang tumakas ni Litang sa ibang bansa. Nag-alinlangan si Litang, nag-aalala na baka hindi na siya makabalik kung aalis siya. Sinabi ni Zobin, nagplano na ako, sandali lang tayong magtatago sa labas at babalik tayo kapag humupa na ang lahat. Walang magiging problema. Ngunit sa panig ni Song Chon, nagkaroon ng problema. Hindi nahuli ni Song Chon ang presidente ng Puon Group, naharangan lang niya ang hiyaw ng presidente. Matapos ang isang key-friendly na pag-uusap, nalaman niya ang kinaroroonan ng presidente. Lumabas na dahil sa pagkawala ng kanyang apo, naghanap ang presidente ng isang batang babae na kaedad ng kanyang apo. Upang makahanap ng aliw, dahan-dahang tumayo si Song Chon mula sa sofa. Sinabi niya na napatay ng Puon ang libu-libong tao sa paggiba ng mga gusali, naiisip ang pamilya ng mga biktima na iyon. Nararamdaman niya na kailangan niyang lutasin ang problema mula sa ugat, at pagkasabi pa lang niya ay sumigaw na ang presidente sa labas, humihingi kay Song Chon na buksan ang pinto. Inulit ni Song Chon, sinabi niya kay Nankam na huwag kumilos ng padalos-dalos, basta't ilabas lang niya ang kanyang bottle opener, kahit na ang mga Diyos ay hindi makakaligtas sa matandang lalaki. Sinabi ni Nankam kay Song Chon na sige, ipinangako niya lang na lulutasin niya ang kaso sa loob ng takdang panahon, hindi niya ipinangako na ililigtas ang buhay ng matandang presidente. Tiningnan ni Song Chon si Nankam, at habang tinitingnan niya, lalo siyang naging pamilyar, at pagkatapos ay natuklasan niya na matagal na pala silang magkakilala. Tumaya siya na hindi maglakas loob si Nankam na magpaputok. Itinaas ang kanyang kamay at nagpaputok ng isang beses. Tumawa siya ng napakalakas. Sabi niya, noon daw ay biniro niya pa ang ulo ni Nankam, at unti-unting lumapit si Nankam, nanginginig ang kamay na hawak ang baril. Biglang inilabas ni Song Chon ang bottle opener, at pagkatapos ay umagos ang dugo, bumagsak ang presidente sa sofa. Nagingit-ngit ang katawan niya, at agad na lumapit ang bagong assistant para hilahin si Nankam. Naaresto si Song Chon sa lugar, habang ang dalawang magkapatid ay nasa kotse sa ibang lugar, bawat isa ay may sariling iniisip. Walang nakatulog, mahina lang sinabi ni Zobin, maraming taon na ang nakalipas, isang umaga, nagising ako at binuksan ang pinto tulad ng dati. Nakita ko ang aking mga magulang na nakahando sa isasala, hindi ko pa rin makalimutan ang baho ng dugo. Sinabi ng pulisya na may pumasok sa bahay at nagnakaw, pagkatapos ay pinatay ang aking mga magulang. Gusto niyang maghiganti, ngunit limitado ang kanyang kakayahan, hanggang sa makilala niya si Song Chon.
Ito ang pinakamatapang na bagay na ginawa niya sa kanyang buhay. Nasa loob ng sasakyan ng pulis na nagdadala ng kriminal, hiniling ni Song Chon na luwagan ang posas, ngunit hindi sumagot ang pulis. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang guwantes, inilantad ang manipis niyang mga kamay na parang tuyong sanga, habang humihingal na sinasabing mayroon siyang diabetes at mataas ang presyon ng dugo. Kung mananatiling nakaposas ng ganito, mamamatay siya sa pagkaubos ng hininga bago pa makarating sa istasyon ng pulis, at ang pulis na nakaupo sa tabi niya ay walang magawa at sinubukang luwagan ang posas. Ngunit pagyuko pa lang niya ay kinagat siya ni Song Chon sa lift, at ang pulis na nakaupo sa passenger seat ay bumaba, ngunit tinamaan siya ni Song Chon ng siko at napatumba sa upuan, at kaagad na nagkagulo sa loob ng sasakyan. Siya ay tulad ng isang ligaw na kabayo na nawala ng renda at nawala sa kontrol. Nagsimulang umindayog ang sasakyan, at pagkatapos bumangga sa gilid ng kalsada ay tumaob sa kalsada. Gumapang palabas ng sasakyan si War Godjang, hawak ang baril at tahimik na nawala sa dilim. Paglabas ng araw, pumunta ang dalawang magkapatid sa timog patungo sa probinsya ng South Jeolla. Plano nilang tumakas sa ibang bansa mula rito. Habang kumakain ng almusal ay nagpalabas ng balita ang CEO na si Song Chon, ang serial killer, ay nahuli kagabi, napatay ang dalawang pulis habang dinadala at nakatakas. Hindi pa nakakabawi ang dalawa sa pagkabigla nang makita nila ang kanilang mga larawan. Inilista ng pulisya ang kanilang tatlo sa isang organisasyong kriminal. Dali-daling umalis ang dalawa sa kainan ng almusal at nakipag-ugnayan si Jobin sa dalawang lokal na gangster. Nagbibigay sila ng all-inclusive na serbisyo para sa pagpapadala ng mga tao sa ibang bansa. Matapos magkasundo sa presyo, nagmaneho siya at si Ethan patungo sa pantalan, at sa daan ay nakatanggap si Jobin ng tawag mula kay Song Chon. Tinanong ni Ethan kung sino ang tumawag, at nagsinungaling si Jobin na bangko ito na naniningil ng utang sa credit card. Ipinarking ni Ethan ang sasakyan sa istasyon ng bus, ngayon ay hinahanap sila. Peking ang plaka ng sasakyan, at haharangin sila sa highway. Napakalaki ng dalawang tao para sa iisang target, kaya iminungkahi ni Jobin na maghiwalay sila. Habang nasa banyo si Jobin, inilagay ni Ethan ang tracking software sa kanyang telepono. Ang dalawa ay naglakbay, ang isa ay sa kotse at ang isa ay sa bus, at nagkasundo na magkita sa pantalan. Ngunit nang dumating si Ethan sa pantalan, matagal na hindi niya makita si Jobin. Hindi pumunta si Jobin sa pantalan, bumalik siya sa Seoul upang hanapin si Nang Kam, sinasabing alam niya kung nasaan si Song Chon. Sa oras na ito, nagdala si Song Chon ng mga bulaklak sa ospital kung saan nakaratay ang ama ni Nang Kam. Tinanong ni Nang Kam kung ilang tao na ang napatay ni Jobin, at ngayon ay aaminin pa rin niyang ito ay maituturing na pagtatapat. Pagkasabi pa lang niya, nagring ang kanyang telepono, tumawag ang ospital. Sinabi ng doktor sa kabilang linya sa kanya na tinanggal ang oxygen mask ng kanyang ama at pumanaw na ito. Galit na galit si Nang Kam na lumabas ng ospital. Habang pinapaandar ang kotse ay tinanong niya kung nasaan si Song Chon. Sa kabilang banda, nakita ni Ethan ang sulat ni Jobin sa kanyang bulsa. Hindi niya plano na lumabas ng bansa kasama siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, humiram si Ethan ng motorsiklo mula sa isang miyembro ng gang at bumalik sa istasyon kung saan sila naghiwalay. Binuksan niya ang kanyang telepono at natuklasan na si Jobin ay bumalik na sa Seoul. Sa kanyang paghahanap kay Song Chon, umamin si Jobin na siya at si Ethan ang pumatay sa taga-usig. Ngunit may dahilan iyon, ipinagpatuloy niya, nagpatugtog siya ng video. Sabi niya nahanap niya iyon sa telepono ng taga-usig. Hinalay ng taga-usig ang isang high school student na wala pang 18 taong gulang. Galit na galit si Nang Kam, biglang nagpreno, hinila si Jobin palabas ng kotse. Sumigaw siya, tinanong kung ano ang karapatan ni Jobin na magpasya kung sino ang dapat mabuhay at sino ang dapat mamatay. Akala ba niya siya ang Diyos? Siya ba ang magpaparusa sa kanila? Ano ang karapatan niya na magpasya kung sino ang dapat mabuhay at sino ang dapat mamatay? Itinaas ni Jobin ang kanyang ulo at tinanong si Nang Kam para sa batas na lumuhod sa harap ng mapagkunwari. Ang mga may pera at kapangyarihan ay nanggigipit sa mahihina, ano ang dapat piliin ng ordinaryong tao? Magtiis o maghintay ng katarungan na hindi kailanman darating? Matagal na nag-isip si Nang Kam ngunit hindi niya mahanap ang sagot. Nagpatuloy si Jobin sa pagtatanong, nandito ba tayo para hanapin si Song Chon? May warrant ba? Naaprubahan ba ng nakatataas ang aksyon na ito? Galit na sinabi ni Nang Kam, mayroon akong magandang dahilan para gawin ito. Samantala, gamit ang gihit, natagpuan ni Litang ang isang abandonadong pabrika. Lubhang sirain na ang lugar at patuloy na kumikislap ang mga ilaw. Naglakad-lakad si Song Chon sa madilim na ilaw, nagkukwento ng nakaraan. Sinabi niya na anak siya ng isang mamamatay tao at hindi madaling maging pulis. Pinilit niyang pag-aralan ang lahat ng asignatura, nangangarap na balang araw ay maging isang detective tulad ng ama ni Nang Kam. Ngunit isang araw, kinailangan ng umuwi ng may-ari ng kantin. Humingi ng tulong ang ama ni Nang Kam sa kanya upang magdala ng kahon ng ginseng para sa may-ari. Hindi niya inaasahan na pagkaraan ng ilang sandali, nahuli ang babaeng iyon. Ang akusasyon ay trans-border drug trafficking. Inakala ni Song Chon na makakakuha siya ng sagot bilang isang undercover na pulis, ngunit sa halip ay binugbog siya ng ama ni Nang Kam. Sa panahong iyon, gumuho ang imahe ng bayani sa isip ni Song Chon. Nagpasya siyang labanan ang di makatarungang mundong ito. Biglang lumitaw si Litang, pinutol ang kanyang paggunita. Nagpaputok siya ng baril, mabilis na nagtago si Litang sa dilim.
Pagkatapos noon, mabilis siyang lumapit na may hawak na kutsilyo, at ang talim ng kutsilyo ay tumusok sa tiyan ni Song Chon. Agad na naglaban ang dalawa at sumugod din si Zobin upang tumulong. Gusto niyang agawin ang baril sa kamay ni Song Chon, at kalahati rin ng katawan ni Nang Kam ang lumabas na nakatutok sa ulo ni Song Chon. Matapos marinig ang isang putok, sabay na bumagsak sa lupa sina Song Chon at Zobin. Tumagos ang bala sa baywang ni Song Chon, ngunit sa kasamaang palad ay tumama ito sa puso ni Zobin. Nang makita ito ni Litang, nataranta siyang lumapit sa kanyang kaibigan. Lumuhod siya sa lupa, ngunit wala nang hininga si Zobin. Si Song Chon ay sumandal sa isang tabi, humihingal na nagsasabing, ang ama ni Nang Kam ay hindi masamang tao. Nagbenta lamang siya ng droga, dahil sa matinding kahirapan, sobrang hirap kaya ininsulto siya ng kanyang asawa na walang silbi. Lumapit si Litang, at hiniling kay Nang Kam na ibigay sa kanya ang baril. Nagalit ang ngipin ni Nang Kam at nagtanong, ano ang karapatan mong magpasya sa buhay at kamatayan ng ibang tao? Isang buwan pagkaraan, inihayag ni Chief Muon sa isang press conference na formal nang nalutas ng pulisya ang isang napakaseryosong kaso ng serial murder. Si Song Chon, ang arko, ay pumatay ng mahigit 30 tao sa loob ng 5 taon. Ang kanyang kasabwat na si Zobin ay sumira ng ebidensya. Napakatuso ng dalawang kriminal na ito, hindi sila kailanman nag-iwan ng anumang ebidensya sa pinangyarihan. Gayunpaman, natuklasan ng pulisya ang isang gintong pitch sa pinangyarihan ng krimen ng propesor sa Busan. Kinumpirma ng forensic na nakapunta na si Zobin sa pinangyarihan sa pamamagitan ng mga marka ng ngipin doon. Bukod pa rito, natuklasan din ng pulisya ang isang lihim na warehouse sa bahay ni Zobin. Maraming nakakabit na armas ng biktima sa loob, at bawat armas ay may fingerprint ni Song Chon. Nagtanong ang isang reporter, saan nagpunta si Litang sa gang? Ngunit hindi pa rin nasasagot ang tanong na ito. Mas maingat pa siya kaysa sa ordinaryong tao, at hindi siya nag-iiwan ng ni isang fingerprint sa bawat kaso. Paano niya ginawa iyon, gayunpaman, nakahanap pa rin kami ng isang mahalagang clue. Gaano man kaingat ang isang tao, mahirap iwasan ang mga pagkakamali. Sa kabutihang palad, o marahil sa kasamaang palad, umulan ng malakas ng araw na iyon, kaya't walang anumang bakas ng AK ang natagpuan sa simula. Ngunit sa isang kakaibang pagliko ng kapalaran, nag-iwan siya ng marka ng kagat sa pinangyarihan. Noong araw na namatay si Chung Sun dahil nasunog ang katawan ng suspect, kaya walang ibang clue na natagpuan sa pinangyarihan. Ngunit may isang bagay lamang na maaaring maibalik, iyon ay ang ngipin. Hindi ko alam kung posible ito. Hindi ko pa nasubukan, ikaw lang ang makakagawa nito. Ang suspect sa kaso ng pagpatay kay Professor Joe ay may ngipin na halos kapareho ng kay Zobin. Kahit na ayon sa plano mo, ano ang mapapala ko? Katarungan, maaaring mamatay ako kahit medyo takot ako. Isa pa, kahit na plano ko ang lahat, isa pa rin akong katulong. Masasabi ko lang na iyon ang kakayahan ni Litang. Lumipas ang 3 taon mula sa insidenteng iyon at bumili pa rin si Nang Kam ng isang kahon ng chewing gum gaya ng dati. Biglang, isang flash news sa GC ang nagulat na ang biktimang si Kim, na nawala noong nakaraang buwan, ay natuklasang pangunahing suspect sa pagdukot 13 taon na ang nakakaraan. Iniimbestigahan ng pulisya at natuklasan na ang ihi ng biktimang si Kim ay tumugma sa STE ng suspect sa pagdukot noong taon na iyon, na tumugma sa STE ng pangunahing suspect sa pagdukot at pagpatay sa Danjiang District. Dito nagtatapos ang nilalaman ng pelikulang ito. Kung nagustuhan ninyo, paki-like, share, at follow ang channel.